Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Tine-check ko kung may live selling si Alan Peter Cayetano sa FB. Sabi ko, i-check ko nga kung may FB live si Alan Peter Cayetano para sagutin yung warning, yung pagbabanta ni Senator Erwin Tulfo na pag inulit pa nila yung bogus na hearing, ipapa-aristo siya saka si Marcoleta in the rest of the senators. Ipapa-aristo niya. At kung ayaw yung USAA na aristuhin si Alan Peter Cayetano at mga kasama, siya mismo yung a-action, kikwilyuhan niya si Alan Peter Cayetano at kakalad ka rin niya palabas ng Senado. So, kahapon pa ito, sinabi, mga kababayan ni Erwin Tulfo sa interview, wala pang sagot si Alan Peter Cayetano. Siguro, nanginginig na siguro sa takot. O, di ba? Asa na yung tapang ni Alan Peter Cayetano? Sumagot ka. Mag-Facebook Live ka. At sabihin mo na uulitin mo pa at never kang magpapasindak dito sa bagitong senador na si Erwin Tulfo. Sagutin mo. Nabaga niya Mr. Maravillas yung buntot. Puro lang ablada. Ganon sila po. Pari-parihas ni Bato de la Rosa, ni Digong, ni Baste. Puro maiingay, puro lang ablada. Pag pinatulan mo, wala. Bahag ang buntot, mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. Nakakahiya ka. Ang nag-Facebook Live, ang pumalit po si Loren Ligarda. Ina-assert mga kababayan na siya pa yung Senate President pro tempore at ang constitutional daw yung ginawa ni Sherwin Gatchalian at ng dosing mga senador. Unconstitutional. Paano mong nasabi? Di ba? May decision ba yung Supreme Court? Bakit hindi mo questionin sa Supreme Court? Para mag-decide yung Supreme Court na ang constitutional. Yun ang gawin po ninyo. Imbes na mag-Facebook Live kayo, questionin niyo sa Supreme Court. Para finally, may jurisprudence na susundan. Kasi may jurisprudence na po eh. Ayaw lang ninyo na i-recognize. Wala na po. Tapos na kayo. 10 lang kayo as against 12. Ano pa? Yung Palasyo Malacanang ang nire-recognize yung bagong Senate majority. Yung Congress ganun din. Yung IBP, Integrated Bar of the Philippines, ganun din. Yung mga former Senate presidents, yung mga constitutionalists, yung mga law schools and deans all throughout the country, nire-recognize ang naging aksyon as legal ng 12 senators as the majority. They have decorum. Kayo man lang ang hindi nagre-recognize. O, di ba? Ngayon, ang challenge sa inyo, gawin ninyo yan doon sa plenary. Lagi kayo, ang hilig ninyo mag-Facebook Live. Kasi, sa Facebook Live, kayo lang yung nagsasalita. Ang amon po ni Erwin Tulfo, napakasimple. Doon kayo sa Senado magsalita para kami makapagbigay kami ng aming rebuttal. Di ba? Takot kayo kasi sa plenary. Kasi pag nandun kayo sa plenary, then bibilangin yung presence ninyo as attendance. Matatalo kayo kasi may quorum. And later on, finally matatanggal tanggal na nga si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Tagal na siya. Nandun lang kayo sa denial. O ngayon mga kababayan, ang nagsasalita yung mga supporters nila. Hindi si Alan Peter Cayetano nagsasalita sa naging banta, mga kababayan ni Erwin Tulfo. Ang nagsasalita
yung mga DDS tulad ni ah, dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. O ito si Guanzon, pakinggan natin yung sinasabi niya at supalpalin natin mga kababayan. Hindi po bagay sa isang senador ang magbigtas ng mga salitang ganyan. Ganun ba? Hindi bagay si Erwin na magbanta na aaristuhin niya itong mga bogus na members ng committee. So hindi bagay sa kanya. Ang warningan at bantaan na kikwilyuhan niya pag inulit pa. Pero wala kayong sinasabi bagay kay Sara Duterte na magbanta na ipapatay yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Bagay yon sa isang vice presidente kasi hindi kayo nagsasalita eh. Walang mali sa inyo yon. Yung i-imagine ni Sara Duterte na pupugutan, tanggalan ng ulo yung ating Pangulo, bagay yon sa vice presidente. Pero sa isang senador, hindi bagay ang magsabi na kikwilyuhan. Kikwilyuhan lang. Wala pa man siyang kinontrata na tutulong sa kanya sa pagkwilyo. Siya mismo ang kikwilyo at aaristuhin niya. Uutusan niya yung USAA na aristuhin kasi illegal yung ginagawa nila sa Senado. Siya yung authorized. Siya yung legit na chairman. Usurpation of authority ang ginagawa ni Alan Peter Cayetano ni Marcoleta. O ngayon, nagbanta siya. Kikwilyoan ko niya, pag inulit mo pa, sumali yon. Pero hindi mali sa inyo na si Sara Duterte binugbog yung isang sheriff. Wala kaming narinig na komentaryo mula sa inyo. Anong klaseng mga pananaw mayroon kayo? Mga DDS, Rowena Guanzon. What about yung ginawa mo na nagwala ka doon sa nagbanta ka doon sa mag-asawa sa isang mall? Tama yon sa inyo kasi kayo DDS. So masyado kayong entitled. Pag kayo nag-warning, pag kayo yung nagbanta, kung kayo ang nanakit, legal sa inyo. Wala kayong problema doon. Walang mali sa Vice Presidente ang magbanta sa Pangulo mismo na may kinontrata, no joke, no joke. Walang mali sa inyo. Yung AJK walang mali sa inyo. Yung pagbabanta ni Bato de la Rosa na nag-utos siya sunugin niya ninyo. Yung bahay ng mga adik. Wala kaming komentaryo na narinig sa inyo. So tama yon. Bastang DDS Senator, okay yon ang magbanta. Pero pag Erwin Tulfo, naka-align sa administrasyon, mali. Hindi bagay. Unbecoming of a senator. Pero, maayos sa inyo, tama. Vice Presidente mismo magbanta. Nangontrata na. Hindi lulusot ang ganyang mga argumento ninyo. At okay sa inyo, si Digong, na ini-JK yung 30,000. Kaya may crimes against humanity silang kaso ni Bato. At sabi ni Matibag, lalabas na yung warrant of arrest within the month against the rest of the sangkot. Malamang si Bongo ma-deliver na rin. Very good kung ganon. Ganyan ang mga pananaw ninyo. Puro balisngag. Puro bulok na mga pananaw. O di ba? May lakas kayo ng loob na magsalita ng ganyan na si Erwin Tulfo. Nagbanta lang na kikwilyuhan niya. Mali na sa inyo. Pero hindi mali yung pagbanta ng Vice Presidente. Ipapapatay yung ating Pangulo. Hindi mali sa inyo. Wala kaming naririnig na sinasaway ninyo at sinabing mali. Kaya nga siya na-impeach. Di ba? Yun ang rason. Pagbabanta, destabilization ng Marcos administration. Walang mali sa inyo lahat. Nakita ninyo ang mga pag-ugali ng mga taong ito, mga kababayan? Walang maniniwala sa iyo, Guanzon. Dapat po ay kagalang-galang tayo kahit hindi tayo nagkakasundo.
Kagalang-galang. So ang tulad ni Sara na nagmumura, binanta ng ating Pangulo, kagalang-galang sa inyo? Ha? Ganun ba? Yung ginawa mo doon sa, sa mall, kagalang-galang yon, commissioner ka dati. Nagwawala ka sa mall. Kagalang-galang. So pag kayo ang gumawa ng eksena, kagalang-galang. Ito, nag-interview lang kayo, no? Sabi niya, ulitin mo pa. Kasi iniinsulto nila. Iniinsulto ni Alan Peter Cayetano itong si Erwin Tulfo. That is a disrespect and insult. Na ang bagong chairman, mga kababayan, si Erwin Tulfo, pagkatapos sila nagpatawag, unauthorized yung kanilang ginawa. Nakita ninyo ang mga taong ito? Puro double standard, mga kababayan. Pag pabor sa kanila, okay. Kahit masama at mali. Tama po, mga kababayan? Tumandang paurong itong si Guanzon, mga kababayan. Sa mga binigkas ni Erwin Tulfo, parang nakakatakot ng bumoto sa mga Tulfo na ito eh. So nakakatakot iboto yung mga Tulfo, pero hindi nakakatakot iboto ang Sara Duterte na nangontrata ng assassin. Ganun ba yon? Ha? Attorney Guanzon, ganun. Pag Duterte, hindi nakakatakot. Nanakit na si Sara. Binugbog yung sheriff. So may kuwan siya ng violence. May record of violence. Mismong Pangulo binantaan. Hindi ka natatakot doon? So ang gustong mangwilyo, nakakatakot. Ang nagbanta na ipapaaresto yung si Alan Peter Cayetano, si Marcoleta, pag inulit pa yon, nakakatakot. Pero hindi ka natatakot yung isang kaibigan mo, si Sara, na ini-imagine yung ulo ng ating Pangulo tatanggalin niya. Hindi ka natatakot doon. Ganon. Yan o. Mga kababayan yung sinasabi nito. Dati akala ko matulungin nitong mga lalaki ito. Eh kasi yung Raffy Tulfo nga naman, yung unang nakilala natin. Itong Erwin nakilala ito sa, di ba, yung nagbigay, yan ba yun? Yung sabi namin ni Ramon Tulfo sa show niya, yung nag-tip ng 250,000 sa isang babae. So nagpropaganda na siya, nag-tip ng 200,000. Anong paki mo doon kung nag-tip siya ng 200,000? O di ba? Mapira naman itong siya, si Erwin Tulfo. Vlogger kasi siya. And journalist, kumita ng malaki. At nakadeclare sa salin niya. O di ba? So nagpo-propaganda lang kayo tungkol sa babae. So babaero si Okay. What about si Digong? Di ba proud kayo na si Digong? 13 yung asawa. Proud tawag dito? Sara Duterte? Kahit daw matanda, nag-aaway pa yung mga babae. Yung mga girlfriends ang tawag niya. So okay. Pag Duterte, okay. Walang problema. Nakita mo yun si Pulong? Na nandun sa bar na may... Bakit wala kayong komentaryo doon? Tapos may komentaryo kayo kay Erwin Tulfo kasi kalaban ninyo. Kasi nagbigay ng tip na 200,000. O di ba? Yan ang problema sa inyo eh. Hindi kayo consistent sa inyong mga posisyon. Pero hindi ko sinasabing tama ang ginawa ni Erwin Tulfo. Kung totoo, patunayan muna ninyo. Kasi ang kwentuhan doon sa Senate hearing, parang usapang lasing chismis. Malinaw na chismis po para siraan po si Erwin Tulfo. Ito, malisyoso. Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap Malisyoso po. Mamaya, Gustong siraan si Erwin Tulfo. Hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng Chismis. sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang
ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng pakidetalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Napunta sa babae yung kwento Tapos po, ng flood maya-maya, control. dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Oh, kita mo? Sa akin po, pero Pati yung kwento beses inconsistent po yan. Hindi sa lang po babae. Sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Kita ninyo? Yung Pati experience kwento ko po nila, sa di magkatugma. Shangri-La po, at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Paninira, mga kababayan na plus. Sa akin, Your Honor, sa Team EC, namumonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa... Parang paligid usapang sa lasing private lang. chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide niya na. Ganun lang po yung experience ko po. Kita mo? Personality. Ganon din yung pangalan. No? Character assassination ang ginagawa nila. Paninirang puri. Yes, Your Honor. Okay. Sabi ko sa inyo, kwentong kotsero mga kababayan, kwentong barbero ang ginawang moro-morong hearing sa Senado. Ang intention po, i-divert yung attention ng mga mamamayang Filipino sa kanilang kwento mula sa dapat na diskurso pinag-uusapan, yung articles of impeachment ni Sara Duterte. Nanggogulo sila, mga kababayan. Yan ang malinaw. Yan si Guanzo, no? Propaganda. Hindi po bagay sa isang senador ang magbigtas ng mga salitang ganyan. Dapat po ay kagalang-galang tayo kahit So sa inyo, si Sara kagalang-galang. Tingnan nga natin kung kagalang-galang yung mga inasal ni Sara. O ito yung politiko na kagalang-galang sa inyo, Atty. Guanzon. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Yan ang kagalang-galang sa inyo. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdiling na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha? Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ano, yun ang kagalang-galang. Pero si Erwin na nagsabi, paparisto ko yan. At pag nagpilit pa, kikwilyoan ko yan. Kakalag ka rin ko. Hindi yun kagalang-galang. Ang kagalang-galang sa inyo, ang magbantang papapatayin yung papapatay niya yung presidente. Si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Ang kagalang-galang sa inyo, yung ini-imagine yung ulo ng ating Pangulo, tanggalin niya daw. Ang kagalang-galang sa inyo, yung leader na gustong ipahukay yung bangkay ng dating presidente at itapon sa West Philippine Sea. Yun ang kagalang-galang sa inyo. Ito yung kagalang-galang sa inyo. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung Kagalang-galang ito. bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalo mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Yan. Yan ang kagalang-galang sa inyo. Gusto ko, ganun din ang gusto kong gawin doon sa mga katabi ko. Idadamay pa yung katabi. Realize ko, toxic na ito. So mga baliw lang po ang maniniwala na ang ganyang uri ng tao, yun ang kagalang-galang. Si Erwin Tulfo na nagbanta, papaaresto niya at pag hindi kikwilyuhan ko, kaladkarin ko sa labas kasi wala silang authority na magsagawa ng hearing, yun ang hindi kagalang-galang sa inyo. Ang mabukot ng payo, kagalang-galang sa inyo.
mamugot ng ulo. Ang magbantang ipapatay yung Pangulo, kagalang-galang sa inyo. Kayo na. Di ba, mga kababayan? Yan lang po. Huwag na nating bigyan ng atensyon itong may mga diferensya. Tama po? Huwag na lang nating pansinin.